Good morning mga par, welcome back to my channel again. So, bibili tayong pandesal mga par. And yung service natin itong bike. Bike na pang bata mga par. Pero kasya naman sa akin. So, halos sakto lang to sa akin mga par, itong bike na to. Ayan. Yun o. Ayan. Diba? Oh, ito pala si Raymond, no? Oh. Sakto lang sa akin mga par. Pag-exercise tayo. Ayan, good morning, may buntag, may aga sa mga party natin dyan. Mukhang ano na par, lumalamig na oh. Mag-alas 9. Medyo nararamdaman ko na yung lamig, no? Sarap. Gusto natin to. May ganito lang. Kahit naman anong panahon mga par, nag-i-enjoy tayo. Kasi yun nga, naano natin na nandito tayo sa Canada, no? So imbis na magano ka, murmuring ka sa panahon, enjoyin mo na lang, di ba? Nandito ka na eh. Saka ito yung pangarap ko noon mga par, di ba? So ayun, binigay na sa atin, di ba? Nagre-reklamo pa ba tayo? Enjoy natin. Right? Lakad ko na lang mga par. Hindi kasi tayo nakapag-stretching, medyo masakit yung tuhod natin. Nabigla. Yan na naman sa may unahan. Ayaw na mag-ano mga par, yung bisikleta natin sa ano, yung magaan padyakan. Baka na ano niya mga par na hindi kaya. Pag uwi natin yung bahay, kape, pandesal. Oh, may naglalaro na ng basketball. Ito yung court namin dito mga par. Dito kami naglalaro. Wala pa masyadong bata kasi umaga pa eh. Pagdating ng hapon yan mga par, maraming bata rito na naglalaro. Nakatara dito malapit. Kasi yung ano na school na yan.
Shoutout Par Mark Soria, Par Chris, happy birthday pala kay Par Chris Hoya, Chris Chopper in Canada. And Par David dun sa PUB, shoutout. Mamaya mga par, may tambayan kami, no? Friday. Every Friday yan, no? Nakaraang Friday yata, hindi sila dito tayo. Nakaraang Friday yata mga par, no? Hindi sila nag-live, no? Doon sa tambayan. Wala rin ako kasi may camping nga kami. Yan. Absent kami no nakaraan. So ngayong gabi mga par, may live kami. Right. So yun, punta rito. Puno. So, pahinga muna tayo. Medyo malayo-layo yung natin, napuntahan natin. And may plano nga pala kami ni Par David doon sa PUB na magturun-tulop mga par. So sana matuloy yun. This month yata yung plano namin. Right. So ayun, so nandito na rin din tayo mga par. Mag-shoutout na rin tayo and sagutin natin yung mga tanong no ng ating mga taga-suporta dito sa mga previous vlogs natin na nag-comment sila. Maraming salamat no. Biden, shoutout. Yung ibang mga nag-comments mga par, babasahin natin po para makapagpasalamat tayo no. So gusto ko lang i-shoutout no, Biden nga no. Sabi niya rito, Par Idol, alam mo we are praying that sooner or later makuha na ninyo ang inaasam ninyo na PR status. Pareho kasi tayo ng pinagdadaanan. Saludo talaga ako sa iyo par, yung silent friend no. Maraming salamat no. Par din siya yung nag-comment sa nung nakaraan no, na binlog natin, explain natin yung sarili natin no, para yun malaman din ni Par din no, kung anong side natin, yeah. So maraming salamat no. And syempre si Lods Arnold Booker, maraming salamat. Sabi niya rito, madali lang magsalita sa iba, pero hindi naman talaga nila alam ano sitwasyon o pinagdadaanan nyo. Tuloy lang par, tama ka hanggat legal kayo dyan, tuloy lang, God bless. So ayun, totoo rin po yun no? Kasi syempre yung nakikita lang ng tao yung namin na yung inaano ko rito no, pinupost ko no, pero marami pa po no, hindi naman lahat i-share natin sa vlog no. So diba, marami pa po mga katulad nyo rin, may mga problema din na dumadating, pero ano lang no, kapit lang no, laban lang sabi nga nila no. Malalampasan din natin yan. So nasa sa inyo naman po yung kung paano nyo dalhin yung mga problema no, mga struggles no, na dumating sa buhay ninyo. Lahat naman tayo mga par, mayroon naman tayong pinagdadaanan no. So depende na lang kung paano mo siya dalhin no. Pero wag nyo po sanang kakalimutan din na very thankful tayo na nandito tayo sa Canada no. Kahit sabihin mo na struggle ka rito, at least, 'di ba? Marami nangangarap dito na mapunta sa Canada. So tayo nabigyan tayo ng pagkakataon, so malaking bagay po ito no. So yun yung tinitingnan ko na yun, pasalamat no. And kung ano man ang mangyari no, hindi naman kami nagsisisi din na nandito kami. Dahil 'di ba? Na naranasan namin ang buhay Canada sa sarili namin mismo, pamilya namin na nandito no. And hindi rin po hindi rin po natatapos nga no yung mga buhay natin kung hindi man tayo mag-success o hindi man tayo mag-stay rito sa Canada. So, meron pa pong plano mga par no. So kailangan mo kasing tingnan na ng mas malayo pa no, or mas tingnan mo yung mas malawak pa no. Kasi pag naka-focus lang kasi tayo na kailangan ko mag-stay talaga ng Canada, okay, hindi ako uuwi no, ano ka nun no, iba yun, ma-stress ka nun mga parent, di ba? O ano na lang maiisip mo. So
ang sa atin lang, gawin natin ng lahat, no? Kasi lahat naman tayo siguro gusto mag-stay para sa mga sa mga anak natin, no? So sa part natin, gawin natin ng lahat, no? Yung mga dokumento na kailangan, yung mga trainings na kailangan, yung mga language test na kailangan. So yun naman ang sa parte natin, no? Na dapat natin gawin kasi yun yung mga requirements, no? And then sumunod sa rules, yun lang, no? And then pasa natin yung kung anong i-apply natin, and then bahala na sila mga par kung anong desisyon nila, right? So tuloy tayo. Gusto ko rin pasalamatan si Jackie Ragadio. Kung sana na ano ko par, no, na nabasa ko ng tama yung pangalan mo, no? Jackie Ragadio. Sabi niya, tuloy lang, inggit lang yan sila par. Maraming salamat sa iyo, Jackie Ragadio. Maraming salamat par. Si Striker mga par, sabi niya dito, mababait ang hipag at brother siguro, brother mo par, at maganda at gwapo pa, enjoy. Oy, maraming salamat. Shoutout Striker. Jericho Bruno, no, sabi ni Jericho dito, saklap yan sa ibang pamilya, pinagbebenta na lahat ang meron sila sa Pinas. Ang ending, mapapauwi lang. Buti yung isa kong tropa, ex-kusinero sa barko. Nag-Canada, napauwi din, nakabalik sa barko ulit. Pero hindi lahat may ganyan na sitwasyon. Yun, tama po yun yung sinabi ni dito, Jericho Bruno, no. So karamihan sa mga kababayan natin, no, ay hindi lahat mga par, no, pero karamihan pinagbebenta yung kanilang mga bahay, lupa, sasakyan, no. Yung mga trabaho nila, iniwanan nila doon ang magagandang kanilang trabaho, no, kasi gusto nilang pumunta dito sa Canada. Hindi mo rin sila masisisi mga par dahil yun na nung nakaraan nga, nung sa panahon namin 2023, 2024, hype na hype yung Canada mga par, and doon nga sa mga consultant doon, walang no sa kanila, no. Puro yes, no. Puro sabi maganda makapunta ka ng Canada, maraming opportunities, which is totoo naman, no. Pero hindi nila sinasabi kasi mga par kung anong hirap dito, no. Kung anong sitwasyon talaga, kasi sila hindi naman din nakapunta rito. So syempre sila gusto rin kumita, no. So ang nangyari, kuha sila ng kliyente, tayo naman syempre, di ba? Na rin tayo na syempre gusto rin natin ng magandang future sa ating pamilya. So, kaya yun ang nangyari, no. At kasama na kami doon mga par, no, na talagang akala ko nga noon talagang, di ba? Madali lang, no. Niisip ko napakadali lang, no? Pagdating dito makakuha agad ng trabaho, pero hindi ko inaasahan mga par na talaga palang dinagsana, no? So marami nang nandito, no? And yun nga, dahil nagka-problema na nga mga par, no? Kaya talaga ngayon hinigpitan nila, no? Kasi talagang dinagsana, sobra na, no? And may mga pasaway din na gumagawa ng hindi maganda, no. So inaayos na naman mga par, no, na napansin niyo naman na na talaga halos lahat ng pathway, yung mga PR pathways mga par, yung mga permits, no, lahat po hinigpitan, no, which is tama lang naman kasi, di ba, talagang naabuso, no. Pabor din tayo doon, nasama nga tayo doon sa paghihigpit, no, sa bagong rules, kaya nga nawalan tayo ng working permit dahil doon, no, dahil doon sa pinatupad na mga bagong rules. Kaya nga yung mga nagbabalak, no, na pumunta, yun, pag-aralan nga kasi marami na namang mapapanood ngayon, no, and then, di ba, pag-aralan nyo maigi, no, bago kayo pumunta. Pero para sa akin, napakaganda ang Canada, no. Kailangan nyo lang aralin kasi siyempre pagdating dito wala namang rito, no, hindi naman ibig sabihin na nasa Canada ka, uy, no, relax ka na, no. Yung paghihirapan nyo po yun, yung pag-stay nyo rito, no. Kaya kailangan paghandaan, no, hindi basta-basta. Alright, so yun, basahin ko lang din, Canada's Adventure, sabi niyo, all the best sa inyong pamilya as always, Kuya Jer. Ay, maraming salamat, Madam Marie. Shout out. Soria Farm Stories, angas ng intro music. Oy, sa pala mga par, no, sa intro natin, no, ang gumawa pala niyan ay si Par Chris, no, birthday boy.
Par Chris ho yan, no? And tinuruan daw siya ni, shoutout kay Nirwak Vlogs, no? Bye, shoutout. Ginawa niya kami, no? Kaya mayroon na tayong music dyan na ano na yun yung ginagamit natin. Kasi yung iba-ibang, kung gagamit kasi tayo ng iba't iba ring music mga par, may ano kasi may copyright din, no? Hindi natin minsan nagka-copyright. So ito hindi naman, no? Hindi naman siya nagka-copyright kasi sarili natin yung kanta na yan, no? Kaya ayun, yun yung gagamitin natin na music sa mga video natin mga par, no? Kaya ayun, shoutout Christopher in Canada, maraming salamat. Nerwak Vlogs, shoutout din. Shoutout ko rin si Alpha Commander, no? Sabi niya rito, sanay na sa Canada, kaya kahit nababalik na sa sarili mong bansa, malungkot. Masaya sa Pinas kumpara sa Canada, but is it the landscape and the Canadian culture that is so hard to let go? No, sabi ni rito, ni Alpha Commander, no. Yan sa tingin ko rito mga par, no. Hindi yung ano to mga par pag-uwi ni Par Otip, no. So sa tingin ko hindi yung hindi yun yung dahilan, no. Kaya yung iba talaga nalulungkot pag umuwi kasi siyempre ano na tayo, unang-una nakatira na tayo rito ng tulad namin at least 2 years, no. And then yun nga, may mga kaibigan na rin tayo dito, nag-aaral na yung anak natin. So para sa akin, no, kaya mahirap mag-let go, no. Uwi ka na lang dahil dito natin nakikita mga parno yung mga opportunities. Meron tayong opportunities dito sa totoo lang, no. And then yung mga bata nga makakapag-aral, no. Kung ikukumpara mo kasi sa Pilipinas, malayo talaga mga parno. Aminin na natin, no, na sa Pilipinas mahirap. Katulad ko, pag umuwi ako sa Pilipinas mga par, wala na, no. Kasi ano na ako, 40s. So anong papasukan kong trabaho, no? Kung sa ano ko, sa kusina, ano lang, minimum jobs lang yan din mga par, no. At talagang napakahirap, no. Kung minimum, kasi matagal din ako nagtrabaho sa Manila, minimum jobs lang din, no? Mga minimum wage lang din mga par. Talagang halos wala, no. Wala pa akong pamilya noon, binata pa ako noon mga par, di ba? So dito, kahit nasa minimum wage ka lang, kahit pa paano kung nagtrabaho kayo dalawa ni Mrs., no, makakalaban-laban kayo, and then makakapagtrabaho pa kayo ng kung gusto nyo, second job, no, or upgrade ng skills, no, para medyo lumaki yung sweldo, no. Marami kang pwedeng gawin, no, dito. And then kahit na may edad ka na, tulad ko 40s, walang problema mga par, no, makakahanap ka ng trabaho rito. So ano ka, no. Dito lang sa atin pag matanda ka na kasi wala na. No. Hindi ka na nila kukudin dahil mas bata pa sa iyo. So yun lang, no mga par, no. Yung iba sa shoutout natin sa ibang naman, sa ibang video naman mga par, no. Kasi hihintay na to ni Mrs. tong pandesal, no. Kaya uwi na tayo. So yun. Maraming salamat sa lagi nakasuporta, mga silent viewers. Maraming salamat sa inyo. And ayun. Mag-enjoy pa rin ngayon summer mga par. And then mayroon pa tayong fall, no. Yun sa fall mga par, medyo maganda pang panahon diyan. So makakapag-gala-gala pa tayo diyan, no. So yun, maraming salamat mga par. Siguro dito ko muna tatapusin aking vlog. To God be all the glory. And we'll see you in my next one. Bye! Buksan ang kamera, simulan ang kwento. Bawat bagong araw may bagong eksenaryo.